singitan natin ng magandang balita galing po sa galing po sa gwapong-gwapo na presidente ng Pilipinas. Wala pong iba, mga kababayan, hanggang ngayon, mainit pa din po na presidente natin. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po nagdaan na yung INC na rally, tapos na yung November 30 na rally, ang ating presidente pa din po hanggang ngayon, walang iba, uulitin ko, si Pangulong Bongbong Marcos may ihahatid na good news sa inyo. DPWH ukol sa isang flood control project ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Yan yung mga bagong nadidiskubre na mga ghost project ho, mga bossing. Mga flood control na mga proyekto, na mga illegal. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction. Bago maalis siguro si ulit atras, St. Timothy yung narinig ko, diskaya yan. January 2022. January 2022. Sino po ang presidente noong January 2022, mga boss Chipamo, sir? Siguro bago umalis, bago umalis mga bossing, sa kanilang mga posisyon ay may pahabol pa. Nanako! Shoutout sa'yo, Friday na. Pakinggan nyo, may pahabol. Siguro bago umalis ng kanilang mga posisyon, may pahabol na mga ghost project. Sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman natapos noong 2022. Natapos January 2022. Aba! Si Duterte, presidente niya na. Hindi kailanman nangyari na buo o kahit na inumpisahan siguro. Simulan. Eko po. Yan yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kapag kayong binibisita niya, yung mga ghost project, diba sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, putik na yan, hindi yata nakapaglagay kahit isang simento dito, hindi yata nakapaglagay kahit isang bloke ng dito, CHB o ng hollow block Diba? Yan ho. At kailan daw po? 2022 January, itinala, natapos na, pero hindi naumpisahan. Sabi ko naman sa inyo, mga boss sabi ko sa inyo, nandyan na si Onya Laba. Shout out sa inyo, Onya Laba. Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan, kaya po nag-umpisa si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ng mga pagpapaimbestiga dito po sa mga ghost project, sa mga flood control. Kasi nga yung mga nakaraang pagbagyo, biruin mo, ang pagyayabang ng gobyerno ng dating Pangulong Duterte, 13,000 daw po. 13,000. Na flood control ang kanilang naipatayo. Siyempre mga bossing, ang mga flood control o yung mga ganyang mga proyekto, hindi naman po porkit, wala na hindi na si Duterte ang ating presidente ngayon. Kaya yung mga pinagawa niya na mga flood control, hindi nagagana yan. Huwag kayong mag-expect nagagana pa yan sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi naman ganoon, mga kababayan. Aabot 40 hanggang 50 taon yung mga flood control na yan bago siguro mga mag-repair or etc. Wala naman expiration date yan, mga boss Chipamo, sir, na pagkatapos ng presidenteng nagpatayo hindi nagagana. Doon po. Ngayon, sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nga natin kung sino yung mga kontraktor na madalas makakuha ng mga government project. Tingnan natin kung bakit parang yung mga flood control na ipinagmamalaki noong huling administrasyon, walang gumagana dahil binabaha pa din tayo. Kung yung 13,000 na yung gumagana, mga boss, kung yung 13,000 na pinagyayabang nila gumagana, hindi po grabe ang pagbaha. Diba? At eto na nga po, nakikita na mga kababayan. Unti-unti na. Diba, Sunny Rap? Unti-unti na po, mga kababayan, na pumasok si pambasyang nanay survivor, tahimik lang. Ayan. Hindi, unti-unti na pong nabibisto, mga bossing.
Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. So ngayon, mga DDS, paano natin ngayon iuugnay yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano natin ngayon sasabihin na yung mga ghost project na yan, mga flood control na yan, ay si Bongbong Marcos ang mastermind? Sabi ko nga sa inyo, hindi namin maintindihan kung ano ang iniisip nyo at sinasabi ninyo na ang mastermind ay si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat siya yung nagpaumpisa ng mga ito. Di ba? Kung ako ho, mga bossing, mastermind ako at ako yung pinaka-taong pinakamalaki, ni katiting hindi ko kayo pagbibigyan, no? Na magkaroon ng ideya sa isipan ninyo na may mga flood control project na ghost, na may mga non-existing proyekto. Hindi. Bakit po? Pag binigyan ko kayo ng kahit isang maliit na tsansa, maaari di ba? Lumaki yun at pumunta sa akin. At ako yung masabi na ikaw ang mastermind. Sinasabi nung mga investigasyon at sinasabi nung mga ebidensya. O, di ba? Kaya ang hirap po ang hirap i-connect ng mga sinasabi ng mga DDS, mga kababayan. No, pag hinanapan mo naman ng ebidensya, ang isasabihin lang sa inyo ng mga yan, hindi mo pa ba nakikita yung nangyayari sa bayang Pilipinas? Ganun lang ho. Walang maipakitang mga ebidensya na magtuturo at magko-connect talaga sa ating presidente. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado. Naku po. Parang yung parang yung notaryo nila Marcoleta. Tato! Shoutout sa'yo! Sabi siguro itong ibang mga bago lang dito sa ating live, si Raulo siguro itong si Mark Ramos, bigla na lang sumisigaw, mag-shoutout lang. O hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena si Diskaya. Ayan na. Si Diskaya na nga ho, mga kababayan. Gulat ka, no? Ganyan tayo mag-shoutout, buhay na buhay, di ba? Special kayo sa akin lahat At Maria Roma Angeline Di Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito.